No limitang Hirey Kabanata 21, ang kasaysayan ni Sisa. Tulirong nagtungo si Sisa pabalik sa kanilang dampa nang matapos marinig ang balita tungkol sa mga anak. Sa kanyang pag-uwi ay natanawan niya ang dalawang gwardiya sibil sa kanyang halaman na mas lalong nagpakaba sa kanya. Nakita ng dalawang gwardiya sibil si Sisa at pilit na hinahanap sa kanya ang mga anak. Nang walang maipakita ay hinihiling ng mga gwardiya na mabigyan lang sila ng pera para iwan na ito. Nagmakaawa si Sisa ngunit di nagpatinag ang mga gwardiya at ikinaladkad ito sakto naman na kakatapos lang ng misa sa mga oras na yon, dahilan kung bakit mas lumubog si Sisa sa kakahiyaan. Payukong lumalakad si Sisa ngunit sa kasawiang palad ay napatid siya sa bato dahil ng pagkasubsob nito sa maalikabok na daan. Batid ni Sisa na siya ay pinagbubulungan at pinagchichismisan ng mga tao sa paligid. 2 oras ding nakulong si Sisa sa pilitang bago ito tuluyang nakalabas. Nang makauwi siya sa kanilang dampa ay agad niyang hinahanap ang mga anak. Ngunit wala siyang naabutan doon kundi ang punit at may dugong damit ni Basilio. Dahil sa lungkot na pagdaramdam nito ay nawala sa katinuan si Sisa. Kinaumagahan ay masayang nagpagala-gala si Sisa habang nagtatalon at kumakanta. Hirey Kabanata 22, ang liwanag at dilim. 3 araw pinaghandaan ng bayan ng San Diego ang mga ganap na kapistahan. Usap-usapan sa bayan ang pagdating ni Maria Clara at Tia Isabel. Kumalat din ang balitang pagkikita nila Ibarra at Maria Clara na siyang ikinagalit ni Padre Salvi. Natigil ang lahat nang dumating si Ibarra sa bahay nila Maria Clara sakay ng isang karwahe. Nais ng dalawang magkasintahan na magkaroon ng picnic sa tabing ilog kasama ang mga kaibigan nito. Hiling ng dalaga kay Ibarra na kung maaari ay wag na sanang isama si Padre Salvi sa kanilang picnic dahil hindi ito komportable kapag ito ay nasa paligid. Bagay na di silang ayunan ni Ibarra. Aniya si Padre Salvi ay panauhin ni Maria Clara at maganda naman ang pagkitungo nito kay Ibarra. Titiyakin ni Ibarra na sa ibang bangka sasakay si Padre Salvi para hindi ito magkasama sa paglalayag. Habang nag-uusap ang dalawa ay biglang dumating si Padre Salvi. Nagpaalam si Maria Clara upang magpahinga. Inimbitahan ni Ibarra si Padre Salvi sa kanilang gaganapin na picnic at pumayag naman ito. Paglubog ng araw ay nagpaalam na rin si Ibarra kay Padre Salvi. Habang pauwi ay may isang lalaking humingi ng tulong kay Ibarra. Ayon sa lalaki ay nawawala ang kanyang mga anak at nawalan ng bait ang kanyang asawa. Isinama ni Ibarra ang lalaki at nagpatuloy sa pagkukwento. No limitang Hirey Kabanata 23, ang picnic. Madaling araw pa lang ay naghahanda na ang magkakaibigan sa gaganaping picnic sa tabing ilog. Kasama rin sa picnic ang mga kawaksi at matatandang babae. Ang mga kaibigang Victorina, Maria Clara, Neneng at Sinang ay magkakasama sa isang bangka. Punong-puno ng tawanan ang mga kababaihan habang patungo sa bangkang sasakyan. Nang makaharap naman nila ang mga kalalakihan ay bigla silang naging mahinhin. Sa paglalayag ay nagkaroon ng 5 maliliit na butas ang bangkang sinasakyan ng mga kalalakihan. Kaya agad na naglipatan ng bangkang sinasakyan ang mga kababaihan. Tumahimik at tumigil sa pagtatawanan ang mga dalaga dahil sa hiya nila. Upang hindi mainip sa paglalakbay ay umawit si Maria Clara ng kundiman. Nang kumulo na ang tubig na pagsisigangan ay nagsimula ng maghuni ang mga binata ng maghuli. Limitang Hirey Kabanata 24, sa kagubatan. Umaga pa lang na makatapos si Padre Salvi sa kanyang pagmimisa, hindi natapos ng pare ang kanyang umagahan dahil agad itong umalis patungo sa picnic sakay ng karwahe. Malayo-layo pa lang ay pinahinto na nito ang karwahe nang may narinig na ingay. Sinundan ni Padre Salvi ang ingay at nakita niya na nagtatawanan ang mga dalaga.
Nagtago si Padre Salvi sa isang malaking puno habang pinapakinggan at pinagmamasdan ang mga kababaihang nagtatampisaw sa ilog. Gustong-gusto na rin lumusong ng pare sa ilog upang sundan ang mga dalagang ngunit napigilan naman niya ang sarili. Napadaan si Sisa sa picnic ngunit umalis din agad. Naging usapan sa salo-salo ang balitang pagkawala ng mga anak ni Sisa, bagay na pinagtatalunan ni Don Filipo at Padre Salvi. Ayon kay Don Filipo ay mas pinahalagahan pa ang 2 onsa na nawala kaysa sa pagkawala ng mga bata. Agad naman pumagitna sa usapan ng dalawa si Ibarra upang di umabot sa malaking gulong. Nakisali si Ibarra sa mga naglalaro ng gulong ng kapalaran. Sinubukan niya ititanong sa gulong kung posible bang matupad ang kanyang mga plano. Subalit saktong natapat ang dais sa sagot na pangarap lamang. Hindi naman sumang-ayon si Ibarra sa kinakalabasan ng laro dahil may sapat ng katibayan at pinaghihintulutan na din ang pagpapatayo ng bahay paaralan sa kanilang lugar. Hinati ni Ibarra ang kasulatan at binigay ito kina Maria Clara at Sinang. Nang dumating si Padre Salvi ay agad pinunit ang kasulatan ng walang pahintulot. Ayon sa pare, isang malaking pagkakasala ang maniniwala sa mga kasulutang iyon. Sa dala ng inis, sinagot ni Abilbino ang kuro. Anya, mas malaki yung magkakasala ang manginam sa pag-aari ng iba. Dahil sa narinig ay galit na umalis kura pabalik sa kumbento. Habang nagpapatuloy ang lahat sa kanilang ginagawain, dumating ang mga gwardya, sibil at sarheto. Dumating sila upang dakipin si Elias at pinagbibintangang nanakit kay Padre Damaso. Hinalughog ang mga gwardya at sibil ang buong kagubatan upang hanapin si Elias, ngunit nagbigo ang mga ito.